Good morning! Agahan natin guys, scrambled egg at saka pritong talong. Prito tayo ng talong guys. Ayan. Yan ang agahan natin for today. Ayan. Mainit. Tama na yan. Dito ka naman. Ayan. Pritong talong. Aray. Sobrang init. Pritong talong ang agahan natin. Kasi parang nag-crave lang ako ng talong guys. Ayan. Gawa tayo ng sausawan. Ayan yung sausawan natin guys. Toyo na may lemon tsaka may sibuyas. Yummy, yummy, yummy. Ayan na. Naluto na yung talong natin guys. Mag-aagahan na tayo. Ay. Perfect for breakfast guys. Scrambled egg, pritong talong, may sausawan na toyo, lemon, tsaka sibuyas. Ayan na guys, mag-agahan na tayo. Ayan. Scrambled egg, pritong talong na may sausawan, toyo, lemon, tsaka sibuyas. Tsaka meron tayong black coffee. Para hindi tayo mag-palpitate guys. Kasi lagi akong kapigatas, nagpapapalpitate ako. Naku, Diyos ko. Nininig ang katawan ko. Daming langaw. Kasi taglamig na. Napunta na ng taglamig. Coffee break. Agahan natin guys is 10:30. Kain tayo guys. Yung buhok ko kalkag pa. Ayun. Buhok. Magkakamay tayo guys. Kasi sarap yung ulam natin. Mas masarap pag nagkakamay. Kain. Thank you Lord for the blessing. Tsaka talong. Init pa yung talong. Init. Sasaw natin sa toyo. Toyo. Yan. Pero mas masarap pa rin ang talong sa Pinas. Dito minsan mapait ang talong. Bakit? Sa Pinas, sarap ng talong doon. Manamis-namis, di ba? Dito, minsan mapait. Minsan mag-isa ka ng gulay. May kasamang talong. Pait. Talong. Saka yung balat ng talong dito guys, sobrang kapal. Yan. Kapal siya, kapal. Kain guys.
Punta na naman ako ng Dawadmi guys. Punta sa bahay ng amo ko. Papagawa na naman. Tapos bukas, punta kami ng Riyadh. Nagre-Riyadh kami. Kasi, kasal ng ano niya. Kasal ng kapatid niya. Babae. Yung nagpalay po nung September ata yun. August 2. Yung kasama pa din ako, naging nurse nila ako doon. Ako taga-bigay ng gamot, taga-paligo sa kanila. Ngayon, kakasal na. Yung nagpadagdag ng puwet. Yung magiging asawa niya guys is matanda na. Ewan ko kung may asawa na yun. Kasi natingnan ko sa picture, matanda na, may edad na. Swerte yung lalaki. Dalaga pa si kapatid ni Madam. Parang may asawa na yun una, yung lalaki. Tapos ang layo-layo ng papakasalan, nandun punta na kami ng Riyadh. 3 oras o 4 na oras ang biyahe. Pag yung driver ni Madam yung magdadala sa amin sa Riyadh, mahina magpatakbo yun, kaya 4 na oras. Mahina magpatakbo ang mga lalaki dito guys, pagka mga pasahero is babae. At saka yung mga bata. Pero pag sila-sila lang, ay nako. Parang nagkaka-racing na ang mga lalaki pag sila-sila lang ang nagdadrive. Walang kasamang babae, walang kasamang mga bata. Kaya daming nadidisgrasya dito guys. Kasi lakas magpatakbo yung mga lalaki pag silang nagdadrive. Kahit nga yung mga bata, mga binatilyo nagdadrive dito. Minsan nga, nung karang araw, kinuha ko dito. Sinabi na lang ng tiyahin na, dahan-dahan kayo mag-drive kasi si Sol buntis. Kasi hindi ako magsakay sa sasakyan nila pagka binatilyo kasi yung driver. Kasi sabi ko, Madam, responsibilidad niyo ako pagka kinuha niyo ako dito. Kung may mangyari sa akin, madisgrasya kami kasi lakas magpatakbo yung mga pamangkin mo. Kaya responsibilidad niyo ako pagka may mangyari talaga. Papa-hospital niyo ako, babayaran niyo ako. Sabi ko ganun. Kasi grabe, pagka mga binitelyo, magkuha sa akin. Kaya natatakot ako. Tapos sabi pa naman nung isang pamangkin, so sinabi mo ba na ganyan ako mag-drive? Sabi ko, tapos na. Anak kalamnas, mapisawis, kway sok inta. Sabi niya, les. But sabi niya ngayon, Kef alhen, Ayan nung minsan yung isang binatilyo, pamangkin ng mga client ko. Sabi niya, ngayon Sol, okay na ba ang drive ko? Inko, zen alhin, kwais alhin. But then, sabi niya, sinabi mo ba sa mga kakilala mo na hindi ako maayos mag-drive? Sabi ko, oo. Anak kalamnas, inta mapikway sa wisok. Sok yung mag-drive ba? Yun dito yung sa Arabic. Kasi ayaw din nilang may makaalam na hindi sila maayos mag-drive. Kasi sabi pa nakatulong na Pinay, nakusol, nakailang sasakyan na yan sila. Kakapalit kasi daming nadidisgrasya. Sabi ko, kaya nga sabi ko, pag kukunin niyo ako, kung ano mang mangyari sa akin,
responsibilidad niyo ako, hindi ako responsibilidad ng amo ko, sabi ko. Tatakot na din sila. Kaya pag kinukuha nila ako, sinasabihan nila yung mga pamangkin nila na dahan-dahan lang mag-drive. Kaya yun, ganun dito guys sa Saudi. Parang nagkakarera yung nagmamaneho. Sa kadada ko guys, ayan, marami na yung nakain ko. Storytelling lang ng life ko dito sa Saudi guys, ganyan dito. Nung nakarang araw nga, di ba, doon ako sa amo ko. Tapos, yung kapatid ni Madam ang nag-drive. Sasakyan nila Madam yung ginamit namin. Sabi pa ng anak ni Madam na babae doon sa tiyuhin niya. Si Hussein, sabi niya, Hussein, dahan-dahan ka lang mag-drive kasi yung driver daw nila, si Hussein ang pangalan, dahan-dahan lang mag-drive. Sabi naman ng uncle, mahina naman ang takbo ko, 80 lang. Kasi madami kami, may mga bata. Puros kami babae na sa sasakyan. Hinatid kami dito sa lugar ko sa Fagara. Tapos ang lakas-lakas pa ng ulan. Kaya dahan-dahan lang talaga yung tiyuhin na nag-drive. Dumaldal na po ako. Bye. Hanggang